buto, di ba? Well, alam niyo po, magsama-sama na kayo dyan sa DOJ. Magpapalak pa kayo, hinahamon ko kayo. Sige, subukan niyo akong kunin. Dahil nakaukit po yan, karapatang pantao po yan. Lalong-lalo na kung obvious na obvious yung ginawa ninyo na walang evidence. Dinawit niyo ako. Akong akala niyo wala kayong pananagutan, ha? Hindi kayo dyan forever. Pag natapos na ang inyong panahon, babalikan ko kayong lahat. Ididimanda ko kayo lahat ng malicious prosecution. Pagbabayarin ko kayo ng danyos, itaga nyo yan sa bato dahil sa ginawa nyo sa akin at sa aking pamilya. Okay, magandang gabi na po sa inyo mga kababayan. Nalagi po sinabi ni Harry Roque, ha? Ang mga DOJ, babalikan ngayon ni Atty. Harry Roque, mga kababayan. Ito po si Atty. Harry Roque, ay naroon po sa dahig ngayon. Naglabas po siya ng kanyang kasagutan dito sa mga ginagawang di umano ng DOJ na nagpapalabas ng warrant of arrest ng red notice para doon sa Interpol upang makuha siya dyan sa dahig. Pero ayon kay Atty. Harry Roque, hindi daw siya makukuha ng DOJ dyan sa Netherlands. Naniniwala ko kay Atty. Harry Roque, mga kababayan. Opo, totoo po sinasabi niya. Mamaya po natin pag-usapan yan kung bakit ako naniniwala hindi nila makukuha si Atty. Harry Roque. Pakinggan po muna natin ang ganyang mga banat. Pasok, Atty. Harry Roque. Gigipitin na lang ako. Wala pa sila. Balik. Take 2 daw. Take 2. Magandang araw po sa inyong lahat. Live na naman po tayo dito sa Dahig kung saan walang iwanan. Kasama pa rin natin si Tatay Digong. Now, alam niyo po, pag-usapan natin, nahehelo na ako dito sa mga taga-DOJ. Gigipitin lang ako. Nahehelo daw siya. Sabi nung isang Yusek, Bisaya, nahehelo. Red Notice Alert. Sabi naman isa na spokesperson, hindi pa kasi pinag-aaralan pa ng mga international law experts. Ang gulo nyo naman. Manggigipit lang kayo eh. Pwede ba magkaroon ng makikitang boses nang hindi nahehelo yung biktima ng inyong paggigipit? Hindi ko tuloy alam. Kung kayo matatawa sa inyo, no? Dahil panggigipit na lang, hindi nyo pa alam kung anong gagawin. But in any case, natatawa pa raw yung... wala kayong magagawa. Okay? Kung kayo'y nag-aral ng international law sa inyong law school, pareho naman kayong abogado, alam nyo po na kapag merong pending asylum petition, merong non-refuma. Kahit ano pang kunin yung red notice alert dyan, manigas kayo. Hindi nyo ako makukuha habang nakabindin. Narinig niyo si Atty. Harry Roque, pinagtatawanan na lang itong mga DOJ. Ayan. Hindi raw siya makukuha ng DOJ dyan sa Netherlands. Naniniwala ko siya, Atty. Harry Roque, sa unang pagkakataon. Naniniwala ko na sinasabi ni Atty. Harry Roque. Tuloy po natin, sinasabi ni Harry Roque, pasok. Asylum neto dito sa Netherlands. At siyempre, dahil walang kakwenta-kwenta yung resolution laban sa akin na kaso na non-bailable, siguradong magagrant po yan. Mantakin ninyo, qualified human trafficking, ako daw ay nag-text sa tumawag, nag-follow up po, ano pa yung kulang ng dokumento ng Lucky South 99. Criminal ba yun? Hello naman, sobrang namang hindi po criminal yun dahil gawang abogado yan. Grounded. Bilang isang abogado ay criminal, wala na pong mag-aaboga siya. Delikado po dyan. Lahat po ng tao na may haharaping demanda, lalo na mga non-bailable, wala na po silang makukuhang abogado dahil ang abogado matatakot na baka pati sila madawit. Ang katotohanan po niyan ganito. Ano yun? Atty. Roque? Ay contempt ng Kongreso, akala nila, mapapa-deport nila ako, mapapa-cancel nila ang aking passport. Mga ulang talaga sa katalinuhan yung mga huwad committee na yan. Kulang
pala sa katalinuhan yung mga DOJ. Ito ayon kay Attorney Harry Roque ha. Wala ba kayo napapansin kay Attorney Harry Roque mga kababayan? Mas tumapang sa ngayon, mas magandang galaw niya, yung di tulad dati na mukha siyang bagong gising, di ba? Ngayon talagang iba yung dating punong-puno ng energy, parang dati lobat ngayon palaging full charge si Atty. Harry Roque. Tuloy po natin, pasok, Attorney. Naman, makauwi, balido yung passport. Siyempre, kailangan makancel ang passport. Hindi nagbabasa ng passport law. Yung passport law, ako staff member sa Kongreso, ako naging congressman noon, isa na ako doon sa sumulat ng passport law. Hindi po yan pa pwede makancel na walang court order. Nung na-realize na, mahabang panahon na nakalipas na hindi nila ako makukuha dahil doon sa congressional warrant of arrest na yan, sabi nila, taniman ng kaso. Kaya, Nobyembre na naghain ng supplemental complaint affidavit. Ibig sabihin, hinabol talaga. At ang pakay ay magkaroon ako ng kaso. Nang sa ganun, makancel nila ang passport at mapauwi ako at makulong. Kasama ng mga ordinaryong mga individual. Sa panahon na walang piyansa kasi non-bailable yan. Well, sorry na lang kayo dahil kayo rin ang nagsabi nung sorry na lang kayo, DOJ. Of March, 17th of March ba yun o April? Kailan ba dinala sa tatay? Dinala sa kayo rin nagsabi ng 17th of March na ipapakansilan yung passport ko. Kaya nga, minabuti ko na at sabi pa nga ni Inday Sara sasamahan pa kita kung kailangan na humingi ng asylum dahil kapag na-cancel ang passport, liable ka na for summary deportation as a illegal alien. Kasi ikaw ay unregistered alien dahil kinakailangan ng valid na passport bago makapasok. Kapag ikaw ay asylum seeker, hindi ka po pwedeng unang ma-deport, wala kang papeles. Pangalawa, hindi ka po pwedeng ma-extradite kahit anong dahilan tapos ang nakabili na asylum. Now, ngayon nga po ay World Refugee. Kaya sabi na Attorney Roque, hindi niya siya mapapauwi. Totoo naman yan kasi mga kabayan, mas malayo yung Netherlands. Kasi mga kabayan, di ba si Congressman Tebes, hindi pa rin nila makuha dun sa Laos, mga kababayan. Meron na silang red notice, nakapunta na rin yung NBI kung yung natatandaan. Inaresto po si Congressman Tebes doon. Nakuha ng mga pulis ng Laos, pero hindi po siya nayuwi ng NBI. Hanggang ngayon nga po, hindi po nakuha si Tebes doon sa Laos. Kaya itong si Attorney Harry Roque, hindi rin nila makukuha mga babayan. Mas magulang to, mas matalino si Harry Roque mga babayan. Kasi magaling din yung abogado ni Tebes, si Attorney Topacio. Ito ay napakalayo pa, Netherlands, lalong-lalong di makukuha si Roque. Kaya si Harry Roque mga kababayan, siguro matatapos yung termino ni BBM, nasa Netherlands pa rin yan. Natin nyo si Congressman Tebes, ilang taon na rin nakailang taon na siya rin sa Laos. Hanggang ngayon, di pa rin lang makakuha. Kaya tama si Attorney Harry Roque, mga kababayan. Hindi nyo makukuha si Roque. Kasi hindi nyo makukuha si Tebes Tang-tang, may napakulong na ba ang DOJ, mga kababayan? Ang dami ng kinasuhan nito. Ayan si BBM, nagkaloko-loko na mula nang ipadala si dating Pangulong Duterte dyan sa daig, sa halip na makatulong. Lalo nang nabawasan ang boto ng alyansa, mga kababayan. Naunatan nyo nung Thanksgiving party, si Lito Lapid lang yung umattend.
Iba talaga pag ang mga politiko, mga kababayan, ano, pagkatapos manalo, bahala ka dyan sa buhay mo. Ako naman. Wow.